Hello guys! Good morning na naman po sa inyo at welcome back na naman po sa panibago kong video ito. Okay? Guys, sa video kong ito ay papasilip ko sa inyo yung ano ba? Kalimutan ko. Ano pang gagawin ko sa video kong ito? Ang gulo. Ito yung guys, naalala ko na. Makalimutin pala ako ngayon. Guys, yung pala, sa video kong ito ay papasilip ko po sa inyo kung ano po ang purpose ko. Ang kulit, makalimutan talaga. Oo na nga, pasilip mo na ako kung dapat ipasilip mo. Guys, yun, magpapagawa po kami ng bahay kubo sa bukid. Nice. Oh, yeah, right. Bahay kubo. Guys, bahay kubo lang po kasi alam niyo naman, poor lang tayo sa bukid sana, sa bukid kasi ayun ang mga basta mga pobre bukid lang, sa mga mayaman ang tawag diyan farm. Wow, sana all may farm. Ay, nakakapagpagawa kami ng bahay kubo sa bukid. Guys, antabi na lang po kayo. Guys, alis na po kayo, papunta na po kami ng bukid ngayon. Andre, karga muna tayo mga guys. Salamat sa Diyos at nandito na po kami ngayon sa Nice. bukid. At maya po ng konti, makikita nyo po kung saan po kami magpapatayo ng bahay kubo. So yun guys, sa wakas at the long last, at nandito na po tayo sa site kung saan po kami magpapagawa ng bahay kubo. Ito po yung kalsada. Okay po. Ito po yung layout. Mamaya, lapit po tayo dyan. Okay guys, ayun yung asawa ko. Meron pong langka na punong kahoy. Nakachamba kami sa lote na ito. Okay guys, lapitan natin. Guys, the moments of truth. Okay guys, here we go. Okay guys. Ito na po. May mga steel bar na po siya na nakalagay. Steel bar. Yan, steel bar. So, ang hindi lang po nahukay ngayon, yung lalagyan ng hollow blocks. Ito, may nylon na po siya na nakalagay. Lalagyan po siya ng hollow blocks. Konektado dito sa poste. Kaya, ang distance, guys, ito yung sinasabi naming tsamba. Bali, andun po yung kalsada. Ayun po yung motor ko. Medyo natatakpan. Tapos, yung boundary ng lote na paggagawa namin ng bahay kubo. Ito po may barbed wire na po. Ito po yung barbed wire. So ngayon, ito may puno ng langka. Yan, malaki na yan. Puno ng langka yan. Nasabay dito. Magaling din yung magaling din yung nag-barbed wire at nilagay dito sa amin. Inilabas nila yung langka. O, ito pa, puno pa ng langka. O, di ba? Malamang may mga bunga na to, lalo na pati pag nalinisan na. Okay, tsamba yan. Tapos ito pa. Tapos guys, ito pa. Ito yung aking chikiting na makulit. Tanong ng tanong, ito pa. Meron pang santol. Yun nga lang hindi siya nasama sa barbed wire. Napunta siya dun sa kabila, sa kabilang lote na o ano, kaya sayang. Kaya ang mapapakinabangan na lang namin ito, itong mga sanga pag bumunga na, ang lagpas amin. Okay guys. So ito na po, pakita ko sa inyo itong ano. So ito guys, yan, ayan na po. So may mga nakatayo na yung steel bar. Ilang steel bar yan? 6. Tapos steel bar sa 2, 3, 4, 5, 6. 6 na po. Tapos nylon, pinahuli ko lang na paglalagyan ng hollow blocks konektado dito sa mga poste. So, yun na po. At last, naipakita ko na rin po sa inyo yung pagtatayuan namin ng bahay kubo.
Yan. So, ano po ito, palayan. Ilang box po ito ng palayan. Ngayon, pagka nag-steady na po kami dito, makakapagtanim-tanim na po kami. Kasi hanggang doon po yan. Oh. Pwede po kami magtanim. Nakakatakot nga lang guys na maglakad-lakad kasi hindi pa namin napapalinisan. Kung ano baka may ahas. Ayun po. Hanggang dito ito palayan din po ito. Yan. So ito, papa-cultivate namin to para mataniman. Ito. Kasi love namin mag-farm. Love namin magbukid. Dito. Yung kalsada, layo. Ayun pa yung mga dumadaan nagmumotor. Tapos ito pa yung mga area na pwede namin pagtaniman. Yan. Andun po yung patatayuan namin ng bahay kubo namin. Farmhouse. Parang farmhouse. Farm. Ang asawa ko, iniikot-ikot niya. Tapos sa kabila niyan, yung boundary is ilog. Hindi lang po natin makita dahil sa yung kabila niyan, itong buko, may buko pa yan. Sama pa sa amin yan. Lapit tayo. Yung buko. Rodnel, huwag ka nang lakad ng lakad dyan. Baka mamaya steady ka na lang dyan sa mga dinaanan namin. Ayan. Guys, look. Kita nyo? May ilog. Ang boundary ng aming is ilog. Kaya ang sarap niyan guys i-develop na parang ano ba tawag diyan? Lagoon. Lagoon ba? Guys, ito yung kinatatayuan ko. Tapos malayo pa din yung asawa ko. Tingin-tingin kayo diyan, paluin niyo muna bago kayo tumapak dahil maraming sawa. Baka may mga ahas kasi guys, may nakita daw talagang ahas dito. Kaya papalinis talaga muna namin ito dito ng maayos para lumayas yung ahas. Medyo mataas guys, pero pag gagawin ko ito dito ng hagdanan, pag nalinisan na to dito, makikita nyo yung ilog. Pero ayun, silipin po natin. Ayun po yung ilog. Mapapatan ng konti. So yun ang ilog. Pag maglalaba kami dyan lang. Laba dami, papuk-puk-puk lang. Back to the 80s, 90s tayo. Ayaw na, wag na. Mag-ano na lang tayo ng maglilinis dito. Ay sus, relax ka lang. Babayaran natin to sa sa babayaran natin tagalinis. Mamaya may butas pa yan, may ahas Yung pamatamaan mo. Ingat tayo. Mapili ba na yan. Iskita nyo, di ba? Mapili ba ganyan mama panggamit? Ito na guys. Tatanda kami. Dito na lang kami maninirahan. Pero bulang sila mama sa baba mo. So guys, ito pa po yung area na pwede pa po namin pagtaniman. Simula doon sa papagawa namin ng bahay kubo. Yun po. Guys, kabila niyan, kaya na sinabi ko ilog. Tataputo lang namin yung mga ibang nyog. Lalo na yung mga hindi bumubunga ng maayos. Dahil wala na naman masyadong gamit. Tsaka delikado, baka bagsakan kami. So yun po. Naka-area niya. So yun po guys, update na lang po kayo sa mga video ko pong ina-upload pagpapagawa ko ng bahay kubo dito sa aming bukid. Okay guys, salamat at pag po sana kayo magsasawang sumubaybay. Thank you very much and bye bye.